Sige po, atin hong buksan sa Titus chapter 3, verse 3. Titus chapter 3, verse 3 to 6. Tito. Okay, so yun, no? Sabi dito ay akin pong basahin na po sa salin po ng Biblia na nasa akin. Titus chapter 3, verse 3 to 6. For we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But when the kindness and the love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and the renewing of the Holy Spirit. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Pagpalain po niyo ito sa puso ng inyo pong mga anak. Pag ito'y napakinggan, ay nawa po ang iyo pong banal na Espiritu, ang siyang kumilos Panginoon, at amin pong maintindihan ang iyo pong dakilang pag-ibig, dakilang biyaya po sa amin. Maraming po salamat at ang glory po niyo ang patuloy po mataas sa unahan na ito. In Jesus' name we pray. Amen. So sige po, tayo makaupo na. Batya na kayo ha, medyo malambot ako ngayon kasi lagi ako nasa CR. Talagang parang wala na akong lakas kasi naubos na. Okay, so yon. Ang ating pong title po ay No One Ever Cared for Me Like Jesus. So mayroon niyang kanta, no? No one ever cared for me like Jesus. Sabihin, walang sino man ang nagmamahal sa akin tulad ni Jesus. Ano? Walang sino mang nagmamahal sa akin tulad ni Jesus. At yun pong yun hong atin pong binasa, yan po ay patungkol sa di matutumbasang pag-ibig ng Panginoon o biyaya ng Panginoon sa atin, sa ating mga buhay. So, meron diyang isang gusto sa introduction po, meron diyang isang tao na siya po yung sumulat po noong No One Ever Cared for Me Like Jesus. So siya po si Charles Frederick Wiggle. Narin ba yan? Ay, sorry. Wala akong Nakalimutan ko na. Sorry po. Kaya pala. Yan. So si Charles Frederick Wiggle, siya po ay isa po siyang evangelist na. So ito hong evangelist po ito, siya po ay isang nangangaral. Ay lamang po siya ay lagi siyang nasa malayo, nagtra-travel siya. Now, sa pag-alis niya, naiiwanan niya yung kanya pong asawa at anak. So nangangaral, naiwanan po niya ang kanya pong asawa at anak. Na isang araw, nang siya po ay galing po sa pangangaral, pag uwi niya, ay naratnan niya ang isang sulat na galing po sa kanya pong asawa. Na ang sabi doon ay ayaw na niya na maging asawa ng isang evangelist. Sabihin, siya po ay iniwan ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Okay. Sa ganun pong sitwasyon ay naroon po, ito yung naging dahilan para
magkaroon ng matinding problema at talagang na-depress po si Charles Wiggle. At merong pong pagkakataon na talagang siya po ay try po na magpakamatay. Siyempre iniwan ng asawa at anak. So matindi yung kanya pong discouragement. Yan ba si Charles Wiggle? Okay. So yun anong nangyari? Talagang matindi yung siguro ay kung tayo ay iwan ng asawa natin, medyo kaya-kaya pa natin, pero kasama yung anak, parang ang sakit na So talagang ang hirap nung kalagayan po ni Wiggle at talagang siya po ay struggle. Yung nga po, ang buhay niya ay nagiging maraming taon na siya po ay naging miserable ang kanyang buhay dahil po sa pag-iwan ng kanya pong asawa at ng kanyang anak. At dumating ang Panginoon, ang panahon na talagang siya ay tinawag ng Panginoon, siya ay na-restore. I don't know paano siya na-restore, pero ang point ay na-restore siya. At nang siya po ay na-restore, ay sinulat po niya itong "No one ever cared for me like Jesus." Nung pag-upo niya sa piano, on the spot, 20 minutes nagawa niya yon, yung kanta na yon. Ganon kabilis. So para sa ating pong mga buhay, marahil ay ating pong naramdaman parang walang nagmamahal sa atin. So naramdaman natin yon, marahil, pero meron palang isang nagmamahal sa atin. Yan po ang atin pong Panginoon. At nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. So yan po yung ating ngayong pag-uusapan. Ito po ay isang encouragement po ni Apostle Paul kay Titus, na ito po ay anak niya sa pananampalataya. Sila po ay nagpapalakasan. At meron po diyang mga katotohanan, meron po diyang mga ilan po na tayo makikita na ating pong makikita talaga na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. So ating babalikan, una po, yung the truth of our past. Nung tayo po ay wala kay Kristo. Yung katotohanan, nung tayo ho ay wala pa kay Kristo. Ang sabi ho ng salita ng atin pong Panginoon diyan sa Titus chapter 3 verse 3. For we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasure, living in malice and envy, hateful and hating one another. So for we ourselves were once foolish. So sabihin, ay dyan po ay yung sa tapong word diyan ay hina-highlights po niya yung transformation na kung saan ay nasa ating ngayong mananampalataya. Na dati tayo ho ay tayo po ay mga nangaliligaw, tayo ay mga alipin ng iba't ibang kasalanan. Naroon po yung inggit, yung galit sa bawat isa. So diyan na ipinapakita yung atin pong sinful past. So we ourselves, kahit po si Apostle Paul ay sinama niya sarili niya. We ourselves. Dati hindi lang kayo, ako. Dati ako alipin ng kasalanan.
So dito po ay ating makikita kung papaano po tayo natagpuan ng Panginoon. Na sa kabila ng ating kalagayan, sa kabila ng ating sinful nature, sa kabila ng ating gawain, sa kabila ng ating pong kasamaan, naroon po yung pag-ibig ng Diyos. No. 'Di ba hindi naman tayo karapat-dapat na mamahalin dapat. We are not deserving na mahalin. 'Di ba minsan tayong tao pag tayo nakakita o ating kilala yung tao na yan, kung sino siya, ay yung tao na yan, grabe yan. Huwag mong sasamahan yan. Mapapariwara ka diyan. Pero ang Diyos, sa kanya pong pag-ibig sa atin, kahit sino pa tayo, nagkaroon po tayo ng transformation. Dahil po sa kanya pong pag-ibig sa atin. Naroon po yung katotohanan, na kung saan po ay sino ba tayo? Kasi mahalaga yun eh. Para yung bang ma-realize mo na sino nga ba ako? Nung ako'y wala sa kanya noon, sino ba ako? Pero dahil sa pag-ibig niya sa akin, narito ako ngayon. Lagi nating balikan yun. At isa rin po yung sa nag-motivate sa atin upang wag nating balikan yung dating tayo. Yung dating tayo, na kung saan tayo ay alipin ng mga various passions and pleasure. Alipin tayo noon eh. Wala kang magagawa. Ang isang tao na kung saan ay alipin ng kasalanan, wala kang magagawa sa iyong sarili para makalaya ka po doon sa pagkakaalipin ng kasalanan. So yung ginagawa mong kasamaan noon ay hindi mo kayang palayain ang iyong sarili sa ganoon pong kasamaan. Only the Lord Jesus Christ. So, yun yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. So, hindi na po natin kailangan balikan kung sino po tayo noon. Kasi tayo po ay minahal ng Panginoon. Walang ibang nagmamahal sa atin gaya ni Kristo. Pag-ibig ho ng tao, mayroong limitation. Pero pag-ibig ng Diyos ay wala. Tapos pangalawa, second point po ay the declaration of God's love and kindness. Yes, yan po sa verse 3 and 4. Ito yung pinakamaganda. Ito yung ang sarap pagbulay-bulayan po ng talatang ito. Yun sa verse 3, verse 4 to 5. But when the kindness on the love of God, our Savior, toward man appeared. Sabihin talaga, naroon yung declaration. Nahayag yung kanya pong kindness and love. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. So, yun pong declaration ng pag-ibig ng atin pong Panginoon. But, so, ito po yung, pagpakita po yan kung ano ang ginawa ng Diyos. Hindi kung ano yung ginawa natin. Na tayo, dati, ganito po tayo, masama tayo po yung makasalanan, pero meron pong ginawa ang Diyos para po tayo ay makalaya po doon sa kasalanan. At sabi diyan, but when the goodness
and loving kindness. No, sa ibang translation, pag sinabi yung goodness, ito yung God's moral excellence. God's moral excellence. At ito po yung kindness, ito po yung tender affection ng Diyos sa tao. Sabihin na lahat ng tao talagang iniibig ng Panginoon. Minamahal ng atin pong Panginoon. So, when He saved us, no? At ito po ay hindi sa ating sarili. No. He saved us, not we save ourselves. No, not we save ourselves. Tinigtas tayo ng Panginoon at hindi ikaw ang nagligtas sa iyong sarili. Pinalaya ka ng Panginoon sa pagkakabihag sa kasalanan, hindi mo pinalaya ang iyong sarili sa pagkakabihag sa kasalanan. Kasi wala naman tayong talaga magagawa. Dahil po sa Kanya pong pag-ibig sa atin. No. And appeared, no. Visible. Sabihin, naroon po yung manifestation, no, nung kindness, nung goodness ng Panginoon sa tao. No, kaya yung yun pong kanyang kamatayan sa krus ng Calvary. Namatay na nga, goodness pa rin yun. Kindness pa rin yun. Yes. No. Iba pag meron na mamatay, iba yung ating impression na, namatay, siyempre malungkot. No. Diba? Siyempre talagang nawalan ka. Pero ang kamatayan ng Panginoon, yun po yung goodness and kindness ng Panginoon. Para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, yan po ay malinaw na nakita ng buong tao, buong mundo. No. Nakita, narinig, nabasa sa salita ng Panginoon. Especially po tayo, mga mananampalataya. Naintindihan natin, si Kristo ay pinanganak para mamatay. That is the kindness, that is the goodness of God para po sa ating kaligtasan. So yun po yung nature ng pag-ibig ng Panginoon. No, yung sacrificial love. That is the nature of God's love. Sabihin talagang mahal tayo ng Diyos kasi sakripisyo ang binigay niya. Walang nagmamahal, hindi nagsasakripisyo. Right? Maliban lang na mali ang motibo. Pero ang totoong nagmamahal, yan po ay nagsasakripisyo. At yung pagsakripisyo ng Diyos sa atin, yun po ay pagmamahal ng Diyos. Meron nagmamahal sa atin, ang Panginoon. Di man tayo, ating pakaramdam, parang lang tayo nag-iisa. Ang ating pakaramdam, marami tayo marahil ho, ito pong si Wigel, matindi ang kanyang naranasan sa buhay. Pero nagkaroon po siya ng restoration dahil alam niya na merong Kristong nagmamahal sa kanya. Iwan man siya ng kanyang asawa, ng kanyang anak. Hindi man po siya minahal ng kanyang asawa o anak. Meron nagmamahal sa kanya ang Diyos, ang ating Panginoon. That's why siya ay nagpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Di ba? Kahit nag-iisa siya naglilingkod sa isang persona na tunay nagmamahal sa kanya. Siguro sa buhay natin, pag namating ang ganong po mga problema, kahirapan, patuloy ka pa ba maglilingkod sa Panginoon? O pag tayo ay mayroong problema sa buhay na mahirap, atin bang sisihin ang Diyos? Atin bang i-blame ang Panginoon sa problema? Tanda natin, siya ang unang nagmahal. Nung tayo po ay wala pa ngayon, sino tayo noon?
pero minahal tayo ng Panginoon. No. So hindi natin minamahal ang Panginoon kasi maganda lang yung ang atin pong kalagayan. Atin pong minamahal ang Diyos kasi okay kami mag-asawa. Lahat kami maganda ang healthy kami lahat. Provided lahat. That's why kami ay nagmamahalan. No. Mahal namin ang Diyos dahil kami pinagpapala ng Panginoon. Paano pag dumating ang panahon sa buhay natin, tayo po ay dumanas ng matindihong pagsubok. Kagaya po ni Evangelist Wigel. Tayo ba ay magpapatuloy pa? So nahayag ang goodness and mercy ng atin pong Panginoon. Tanda po natin yun pong kanya pong pag-ibig, ito po ay ibinigay sa mga tao na kung saan ay iniibig niya. Hindi sa mga tao na umiibig sa kanya. Tandaan po ninyo, maraming mga tao na kung saan ay nasasabi na iniibig nila ang Diyos. Pero ang tanong, ikaw ba o sila ba ay iniibig ng Diyos? Kasi hindi lahat ng umiibig sa Diyos ay iniibig ng Diyos. Kasi ang tunay na iniibig ng Diyos ay yun pong mga tao na kung saan ay meron pong tamang relasyon sa Kanya. Pinapakinggan niya yung mga tao na umibig sa Kanya, na sumusunod sa Kanya. Pangatlo po ay ano po yung basis for our salvation. So verse 5, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy. According to His own mercy. So, dito po ay inaalis ni Apostle Paul yun pong prinsipyo ng self-righteousness. Yung self-righteousness. At yan po ay rampant niya sa tao na ba ikaw ay matuwid, gumagawa ka ng mabuti, ay pwede kang maligtas. Pero dito ay hindi. Kasi sabi niyan, not because of works done by us in righteousness. Para bang ini-specific pa niya yung matuwid mong ginagawa, ay hindi ka dyan maligtas, kundi sa ginawa niya doon sa krus ng Calvary. Kahit gumawa ka ng mabuti sa buhay mo para maligtas, at hindi mo kinikilala yung pong ginawa niya sa krus ng Calvary, nonsense po. Wala hong salvation. Wala hong kaligtasan. Di ba? Kasi ano naman bang i-offer natin for our salvation, tayo naman po ay sinner. Tayo po ay may mga spot. So hindi po yun kinukonsider ng Diyos. So tayo po we are saved, not our works done by righteousness, but according His own mercy. So imagine, na-save lang tayo by His mercy. Alam ba niyo yung mercy? Medyo yan, napaka-ano yan. Awa, Yung sabihin niya, ito po yung God's compassionate, withholding, of judgment. God compassionate, withholding judgment. Mismong ang Diyos ang siya nag-declare noon na tayo po ay malaya na tayo po ay hindi na parurusahan. Hindi ikaw ang declare. Hindi pwede, I declare now, I am saved person. Dahil sa aking pag-ibig sa Diyos. Hindi ho. Ang Diyos ang nag-declare noon that we are saved. Siya yung nag-announce noon.
Ganun po ang kanyang pag-ibig sa atin. Sabi, alam niyo ho, kung pagbubulay-bulayan po nating mabuti ang atin pong salvation, ni katiting wala tayong dinagdag dyan. Ni gabok, wala eh. Di ho ba? Pero, yan po ang pag-ibig niya sa atin. Dakilang pag-ibig ng Diyos. Not because of works done by us, but according His own mercy. His own, that is a possessive. His own mercy. Mismo sa Kanya. Nagkaling. Hindi po kung kayo naman. So, hindi po pwede ho na yung atin pong ginagawang mabuti ay approval po yan para ikaw po ay kahabagan ng Panginoon. O kabutihan, hindi ho, kundi dahil po sa ginawa niya sa atin. So, napakabuti ng ating pong Panginoon. So, wag ho tayong mag-try, wag tayo sumubok, na ma-earn po natin yung pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng atin pong mabubuting gawa. Hindi ho. That's why ngayon, Kristyano tayo, automatic po yun, tayo po ay gumagawa ng mabuti. Hindi para mag-earn tayo ng salvation, kaya po tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo po ay saved. Tayo po ay kinahabagan na ng Panginoon. Diba? Yun lang po yung produkto ng pag-ibig ng ating pong Panginoon. And then, doon po sa last ho ay yun pong renewal and transformation through the Holy Spirit. By the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ, our Savior. Pag sinabi hong washing of regeneration, ito po ay tumutukoy doon sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito po yung natawag na new birth, ang tawagin. At yung pong renewal of the Holy Spirit, yan po ay nagsisignify po na ongoing transformation in the believer's life. Sabihin ng Panginoon, mula sa pagiging makasalanan at hanggang ngayon na tayo po ay mga kinahabagan na niya, patuloy pa rin niya tayong binabago. Tanda ho yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Patuloy po tayong tinatransform ng Panginoon through renewal of the Holy Spirit. Sabihin, agent po yung banal na Espiritu. Kaya nga talagang malaking kailangan ho sa theology, malinaw dapat sa atin, at malinaw po sa Biblia, na ang bawat mananampalataya ay pinapanahanan ng banal na Espiritu. O ng Holy Spirit is a person, third person of God. So kung wala yung banal na Espiritu sa isang tao, never ho na ma-renew ang atin pong buhay. Never po ma-transform ang buhay natin. Kasi ito ho ay gawain ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Tandaan niyo na, ang bawat Kristiyano, ang bawat saved, ay meron po siya po ay pinapanahanan ng banal na Espiritu. So naroon po yung pagkilos ng Panginoon sa atin pong buhay, naroon po ang pagbabago ng atin pong buhay, tuloy-tuloy po yan, progressive po yan. Kasi tayo naman po ang Kristiyano, hindi naman po tayo, nung tayo ay
nakakilala sa Panginoon, hindi po yung automatic tayo ay bago na. Step by step yung pagbabago ng Panginoon. At yung pagbabago niya ay mahirap, mabigat po yun. Hindi lang yung pagbabago na kung saan ay ngayon mabisyo ka, ikaw ay nagiinom, nagninigarilyo, dapat mawala yan. Hindi lang yun eh. Hindi lang yun yung pagbabago. Even po sa atin pong emosyon, sa ating pag-iisip, for example ho, ay pag tayo ay meron pong mga naranasan pong problema sa buhay, ano ang ating tugon? Ano ang ating attitude? Ano ang ating response pag meron pong mabigat na pagsubok sa buhay po natin? Dati ho, pag tayo ho, marami problema, gagawin natin, nangangaway tayo ng asawa natin, nangangaway tayo ng kapitbahay natin, naglalasing tayo. Di ba? Yan ang ginagawa ng dati pag maraming problema eh. So yung problema, dinadagdagan pa na lalo ng problema. No. Pero pag ho, transformative, through the Holy Spirit, ay iba. No. Iba yung conviction ng Banal na Espiritu sa atin kung anong dapat nating gawin. Inaayos natin, hindi ho lalong hong sumasama by the grace of God. Di ba? So, imbes na merong ganong mga bigat na problema, ano ang ginagawa natin pag merong mabigat na problema? Unang-una nating nasa isip natin, yung transformation ng Panginoon, pray. Di ba? Kasi imagine, ang isang Kristiyano, na matindi ang problema sa buhay, ang unang-unang niyang gagawin, panalangin. Yan na yung transformation na ginagawa ng Diyos. Kasi noon, nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, pag tayo may problema, ang atin lahat agad inahanap ay inuman para makalimot sa sarili, para malimutan ng problema. Di ba ganun tayo? Pero ang Biblia ho, iba ang kanya pong tinuturo sa atin ang Diyos. Pag may problema, ay panalangin. Panalangin, panalangin. Ito yung challenge po sa bawat sa atin. Are you living in the power of the Holy Spirit? Mahalaga yun na tayo po ay mamuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. We need to acknowledge the Holy Spirit. Sometimes, ayan po nagiging problema sa mga churches po ngayon. Na yung pong pagsamba, para lang parang mechanical na lang. Parang para lang ritual. Wala po yung power ng Banal na Espiritu. We need to acknowledge the work of the Holy Spirit sa atin pong buhay. No. So embrace yung patuloy na pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin pong buhay. Yan po ay dahil sa pag-ibig ng atin pong Panginoon. No. So, no one ever cared for me like Jesus. Mayroon pong Diyos na nagmamahal sa atin. Tandaan po natin yan. Sino naman tayo? No. Ano man ang kulay natin, ano mang ugali meron tayo, ang Diyos ay nagmamahal sa atin palagi. Kung tayo ho ay hindi lang sa kung tayo ay dumadanas ng matinding pagsubok sa buhay, lagi mo tandaan, mayroon nagmamahal sa iyo, ang Diyos. Yung nga lang sa kaligtasan, di ba? Pinakita na niya, how much more, ikaw ay nasa Kanya na.
pag-aari ka na niya. Sabi nga ng Bible, we are the sons of God. We are the children of God. Meron bang magulang na kung saan pinababayaan niya ang kanyang anak? Meron bang magulang na hindi niya minamahal ang kanyang anak? Meron. Di ba? Pero, yun ho ay hindi totoong magulang. Pusong magulang. Pero ang totoong pusong magulang, nagmamahal siya sa kanyang anak. Alam niya ang sitwasyon. Alam niya ang pangailangan ng kanyang anak. So, tayo po yung magtiwala sa Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. So, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, muli, kami po ay lumalapit sa inyong biyaya. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Siguro, Panginoon, kung wala ito, wala kami ngayon. At marahil, hanggang ngayon, hindi po namin alam kung saan kami pupunta. Yung buhay namin after death, marahil wala po kaming katiyakan. Salamat po sa iyo pong pag-ibig na yung pinakita doon sa krus ng Calvary. Ikaw ay namatay doon. Hindi po ikaw pinatay dahil sa ikaw po ay kasala. Volunteer po yung pagkamatay po nyo. Ito po ay para sa amin pong lahat ng mga tao na mga makasalanan. Alipin ang kasalanan. At ngayon, Panginoon, amin po naunawaan po ito at kayo po ay amin pong sinampalatayan ng Panginoon. At nawa po sa buhay po namin hanggang sa ngayon bilang mga manampalataya, ay amin pong palagi pong alalahanin na kayo po ay lagi nagmamahal sa amin. Alam po ninyo ang aming sitwasyon, alam po ninyo ang aming kalagayan, alam po ninyo ang aming pong pinagdadaanan, alam po ninyo ang mahihirap na bagay sa buhay po namin ngayon. At sa amin pong puso ay hindi po mawaglit ang amin din pong pagkaalam na kayo po ay nagmamahal sa amin. Kaya naman, Panginoon, kami po ay buong pusong nagpupuri sa iyo pong dakilang pagmamahal sa amin. Tulungan po niyo ang bawat isa na palagi pong alalahanin ang iyong pagmamahal. Hindi lamang, Panginoon, sa mga magandang bagay, even po sa mga hindi magandang bagay na nangyayari sa buhay po namin. At alam din po namin, Panginoon, na lahat ng ito ay iyong pinapahintulot. Tanda, Panginoon, ang iyong pong pagmamahal sa amin. Salamat po. At sa lugar na ito, sa kalagitnaan po namin, marahil ay hindi pa niya naranasan ang iyong pong dakilang pag-ibig sa kanyang pong buhay. Tulungan mo po siya na maintindihan niya ang iyong pong dakilang pag-ibig, na ikaw ay namatay sa krus ng Calvary dahil po sa kanyang kasalanan at nais mo po siya na iligtas. Lord God, kausapin mo po siya sa oras pong ito na maintindihan niya ang iyong pong dakilang pag-ibig na ito. Maraming pong salamat, Panginoon, muli sa iyo pong mensahe sa umagang ito. Sa inyo, Ama, binabalik po namin ang papuri, pasalamat in Jesus' name. Amen. Amen.